Good morning po, good afternoon, good evening. Welcome sa channel ko po, Tito Noise Vlogs. I hope nasa mabuti po kayong kalagayan. Thank you very much po. Nanood kagabi sa akin yung premiere ko, yung about dun sa 16 na Marines tsaka dalawang Army po na nawalan sila sa serbisyo, mga babayan ko. Bali, ito na po yung pinaka part 2 po, yung tungkol dun sa lumabas pong 18 testigo nga po ni Atty. Baligod, mga babayan ko. And then, kina-question pa ni Senator Lacson yung authenticity and the credibility ng mga testigo, mga babayan ko. Sa bagay, karapatan ni Senator Lacson niya, mga babayan ko. Siya yung Blue Ribbon Committee, pero para sa akin, parang hanggang ngayon, duda pa rin ako kay Senator Lacson na pinagtatakpan niya ang mataas na posisyon, pinakamataas na posisyon na taga-Malacanang, mga kababayan ko. Ito naman, mga kababayan ko, yung, I think, Thursday morning to, isang angkol, mga kababayan ko, grabe yung intimidation ang nangyari kay Atty. Baligod, mga kababayan ko. Oh, di ba? Bali, second class ka na lang, gano'n. Anong motibo mo? Mga gano'n, di ba? Pakinggan natin. Sa bagay, may mga ganyan na mga angkor na very intimidating. Parang nasa abroad ba? Talagang shock and awe ka. Tatakutin ka gano'n na magsalita ka ng mabuti gano'n. Ito na, mga babayan ko. Tingnan natin, ha. You know, attorney, it sounds like a lot of this information that you're holding on to is second-hand and third-hand in some cases. At talaga second-hand kasi, kinuha niya yon, miss, kung sino ka man, yung katabi ni Ed Linggo ba yon? Kinuha niya yung first-hand information doon sa mga testigo, yung 18 testigo nga, miss, kung sino ka man. Di ba? Parang gusto niya i-discredit eh. Eh di magkita-kita na lang sa korte, sa ombudsman, or sa Blue Ribbon Committee, kung matutuloy man, mga babayan ko. At kaninang umaga, Thursday ng umaga niya inano, kasi this is for Friday, ngayon, Friday ng gabi. Kasi kahapon, sinabmit na ni Atty. Baligod yung affidavit ng 18 testigo. Nakasama ron si Ombudsman Remulla. Addendum lang, mga babayan ko, wala akong tinanggap si Ombudsman Remulla. Ginamit lang di umano yung bahay niya, nag-meeting puron, di umano yung mga membro ng investigator ng ICC. Wala pong tinanggap si Crispin Remulla, si Ombudsman. Pasensya na po. Kasi binasi ko lang doon sa affidavit, wala naman pala. At yun kay Dilima, medyo parang may butas nga eh. Tumanggap pa si Dilima o hindi? Di ba? Can I just ask what is your motivation here? Because motivation, you hold this press conference alleging serious wrongdoing. We've yet to see some evidence, and I'm also just wondering what was your original motivation here? You said you only met the 18 gentlemen in October of last year and started building this case. So, paano po kayo nasama dito? You know, ma'am, you cannot label the information they have as second-hand or third-hand. No, your information is second-hand. Kasi we were asking you about... witnesses po sila. Yes, no? But they only told you. Wala ka naman talaga doon, right? That's the difference. O talagang wala kasi, ina-assist ng abogado nga, miss, kung sino ka man. Ang hina mo naman na journalist. Na siyempre, magsisik ng assistant, yung mga testigo, they will find a lawyer. Ay, susunga-sunga. Grabe. Definition of second-hand, sir. You weren't there. I did not execute the affidavit. They were the ones who executed. Inassist lang. Correct. Oh. Yes, they executed, then they told you about all of these things, so your information is second-hand, not their information. So that's what I was asking you. What is your involvement here? I think you misunderstood the rules of evidence, ma'am. But nevertheless, What do I not understand about the rules of evidence? Yung mga, very intimidating yung babae, no? Evidence. For describing very
statement or my statement as second hand. It's not secondhand. You weren't there, right? As you said, you yourself said you weren't there when all of these things were going on. When they were withdrawing the money, Do you giving know the money to about, somebody do else. you They know were the all meaning told to you. do you know the meaning of independently relevant statement? Okay, so that's what I'm also trying to get at. What is your involvement Intimidating here? talaga. Bakit kayo nasama dito? You're not a Inassist prosecutor, nga. you're Ay, not sunga-sunga, a Ale. lawyer for some of Ano these ba yan? claims. Alam niyo, ma'am, bilang isang Pilipino, meron akong obligasyon na mahanap natin Ang katotohanan at Sisingitan yan. dito sa pagnanakaw ng Sir, pera Ayan. sa kabad ng bayan. Oo, you don't have to tell me Okay, that. you asked We about also my try to get to the motivation. bottom of things. Oo, kami din. You asked about my motivation, no? Alam niyo po, noong 2013, ang advocacy ko ay anti-corruption. Tapos babarahin yan. Binabara siya eh. Sa PDAP scam. And Binabara yan. Binabara mga one of babayan my ko. witnesses. Kinasuhan ko ang 14 na senador, Okay. 198 Okay, sa PDAP scam. at limang cabinet Ano secretaries. yung babaeng yan? Si Ed Tino. Pangalawa, yung mga pag-aabuso ni Teves sa Negros. Halos isang taon po akong pabalik-balik sa Negros kasi walang matakbuhan ang mga biktima ng patayan doon. Ngayon po, nakita ko kung paano trinato si Gutesa. At meron akong obligasyon na tumulong Naputo lang yung interview para yan eh. malaman natin ang katotohanan. You ask about my motive, that is my motive. I don't understand. Makahambag, I don't understand. makahanap ng katarungan. Ano? I don't understand what you mean when you say with how they treated Gutierrez sa Senate Blue Ribbon Committee. We all watched the hearings. Oh, okay. In fact, si Senator Lacson wanted him to come back. And Paano one team to come back? Wala nga. Di umano'y nasa poder ng dating speaker. Di umano, allegedly. Eh, Miss Angkor, pag research ka naman. May tsura pa naman. Sunga-sunga ka. O ito mga babayan ko kasi yung yung Thursday nga ng umaga, pumunta si Atty. Baligod para i-file yung affidavit ng mga 18 testigo. May mga senador doon ang nakasali na, sino ba yun? Chis Escudero, senador. Tito Soto. May Bong Revilla ron. May Mark Villar doon. Sino ba ba iba? Basta ano sila, 6 ata eh. And then yung iba pang mga congressman na di umano hinatira ng pera mga babayan ko. Nevertheless mga babayan ko, kung kailan matutuloy ang Blue Ribbon Committee ni Chairman Ping Lacson, sa Blue Ribbon nga, magkakaalaman yan kung talagang credible ba tong mga testigo dun sa nangyaring mga kababayan ko, kickbacks mga babayan ko eh. Ito parang lighter side lang. Magpapakita po ako ng maleta po na kasya ang 56 or 57 million pesos sa malaking maleta po. And then after that, magsha-shoutout po tayo. Sandali lang Ayan po ang maleta na malaki po na kasya po ang 56 million pesos. Ano po ito hanggang 70 kilos or 50 kilos kasi sa aeroplano kasi hanggang 25 lang po ako or hanggang 30. Ito po yung mga mga dinadalang maleta sa mga ilan natin mga government official. Ayan 56 to 57 million po. Ang laki Ayan Ayun na nga po, yung maletang napakalaki na ang panailaman is mga damit lang po at konting mga abubot, mga titos, mga titas. So, ang mangyayari po rito, i-schedule nga ni Senador Lacson kung kailan ang hearing. Kasi nag-request si Senador Amy Marcos na imbestigahan to Yung ICC naman po, di ba, may $2 million di umano na binigay sa kanila. O dinenay na po ng ICC na wala daw pong gano'n na nangyari. Bahala na kayo.
Basta for me, mga babayan ko, sorry to say talaga, medyo malabo po na si Pangulong Duterte mapauwi. Sana nga, magbago ang ihip ng hangin, pero malabo na po. May part 3 pa rin po ito, mga kababayan ko, pero i-skip muna natin. Baka may iba tayong usapin, mga kababayan ko. Kasi wala yung gobyerno natin talagang promotor talagang wala siyang pakialam sa mga taong bayan, si Marcos. Kasi may mga pera na sila di ba? Diyos na lang bahala sa iyo. Kung talagang totoo yan, Pangulong Marcos, kaya yaya kayo sa bagay, hindi na kayo nayayanan di umano nagnakaw na rin yung tatay mo binudol mo pa kami, tinamaan ka na magaling. Ito shoutout muna tayo. Salamat po doon sa mga bagong nanood. Dati na para si Lakwatserang Cuisinera, mga kababayan ko. At saka si Rod, si Rodis Adventure, mga kababayan ko. Si Ate Ruby Vlog, enjoy kayo sa Baguio Si Tisay, Cherry, Ma'am Shipe, Tugang Michi Tigerfield, si Lag TV, Shirley Mendrano, Sinjin, salamat sa iyo, nanonood ka na Ken Russell Lovita, Ken Russell, Pinoy Adventure, Evelyn Official ng Macau, maraming salamat sa iyo, Evelyn. Oxystab, Elisa Deus, Pretty Jane, Barona Vlog, Sally Bones, Feli Bones, yun lang. Mirna, napakaraming apelido, Alcantara, Bib Earth Purple, Eldong, si Rebs ang Hong Kong, Simply Grace, di inaanak, hindi ka nanood Grace sa Boss Chong, Beth Pilapil, Koki Hero, Missy Rosco, Chairman Juban, Nanay Eva TV, Kim, Mayang Vlogs, may asang ka na, Bayang Gudang, si Simply Grace, sino pa ba? Smiley Face Channel pala yon. Emilia Brosas, Smiley Face, happy anniversary Emilia Brosas, Doc Judes, Kaligatan TV, BGT, Myra T. Sanchez, May Loves, Priya Official, si Maylin, Ams Vlogs, Miss Arns, Junito Marinado, Cecil Bacus, Kapangok Vlog, Nidoy Remix, yon. Yun na, mga babayan ko. Masid-masid na lang tayo kung anong mangyayari sa bayan natin. Ayan na imposible man yung 18 testigong yan haka-haka lang. Ang sabi nga ni yung magaling na spokesperson ng Malacanang, si Auntie Claire, scripted lang daw yon. And then kasi nagpahiram sa sakin si Defensor, si ano ba pangalan nun? Si Mike Defensor. Anong diferensya na kung nagpahiram sa sakyan, Auntie Claire? Scripted na, mga babayan ko, parang all lies daw yung ginawa ng press conference nila Attorney Baligod at saka 11 testigo, mga babayan ko. Kayo na humusga, tayo na humusga. Yung mga congressman dyan, baka sa part 3 babanggatin, we will mention them. Marami po yung sa Quadcom nga yung nakablock nga po, for your information, namatay na po yung congressman na yon, taga bandang East. Dating pulis po yun, na membro ng Quadcom siya. Hindi na makakasagot yun kasi namatay na nga, mga babayan ko. Respeto na lang. Paki-like, share po, and then paki-subscribe. At mag-iingat po kayo. Mag-comment pa rin kayo sa mga social media. Mag-iingat lang kayo. Alam niyo naman gobyerno natin asarin mo lang yun. Hindi demand na kagad Salamat po, ingat. Bye.